Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 4, Lesson 6. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon. Unang bahagi. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. 1. Kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon. Unang bahagi. 2. Nasusuri ang papel na ginampanan ng kilusang propaganda sa pag-usbong ng nasyonalismo. 3. Nakagagawa ng isang presentasyon tungkol sa layunin ng kilusang propaganda at ang kahalagahan ng naging pamamaraan ng mga propagandista. Unang araw. Balik-aral, gawain 1, word scramble. Panuto, isaayos ang mga letra para makabuo ng mga salita. Isulat ang sagot sa patlang. 1. Sagot, martyr. 2. Sagot, Gomez. 3. Sagot, Cavite Mutiny. 4. Sagot, pag-aalsa. 5. Burgos. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na gabay na tanong at isulat sa sagutang papel. 1. Ano ang kilusang propaganda? Kailan at saan ito itinatag? Sagot, ang kilusang propaganda ay isang kilusan ng mga Pilipino na humihingi ng reforma sa pamahalaang Espanyol. Itinatag ito noong 1880s sa Espanya, lalo na sa Madrid. 2. Sino ang mga pangunahing leader ng kilusang propaganda? Ano ang kanilang mga kontribusyon sa kilusan? Sagot, ang mga pangunahing leader ay sina Jose Rizal, sumulat ng No Limitangere at El Filibusterismo, Marcelo H. Del Pilar, sumulat ng mga artikulo sa La Solidaridad, at Graciano Lopez Haina, nagtatag ng pahayagang La Solidaridad. 3. Ano ang mga pangunahing layunin ng kilusang propaganda? Paano nila nilalayon na makamit ang mga layuning ito? Sagot, layunin ng kilusan ang pagkakapantay-pantay ng Pilipino at Kastila, pagkakaroon ng kinatawan sa Cortes at reforma sa simbahan at pamahalaan. Nais nila itong makamit sa mapayapang paraan. 4. Anong mga pamamaraan ang ginamit ng kilusang propaganda upang itaguyod ang kanilang mga layunin? Sagot, gumamit sila ng pagsulat ng libro, sanaysay at pahayagan tulad ng Solidaridad upang maipahayag ang kanilang mga hinaing. 5. Ano ang naging epekto ng kilusang propaganda sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Pilipinas? Sagot, nakatulong ang kilusang propaganda sa pagmulat ng damdaming makabayan ng mga Pilipino at naging daan sa pag-usbong ng rebolusyon. Gawain bilang 2, word search. Panuto, hanapin ang mga salita, bilugan ng mga nabuong salita. Sagutan natin. Nasyonalista. Kamalayan. Kilusan. Propaganda. Ilustrado. Paksa. Kilusang propaganda, kanilang misyon at bisyon.
Ang kilusang propaganda ay isang kilusang itinatag sa Espanya noong 1872 to 1892 ng mga Filipinong ilustrado sa Europa. Ilan sa mga kasapi nito ang mga ilustradong sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. del Pilar, Mariano Ponce at magkapatid na Juan at Antonio Luna. Isa sa mga pangunahing layunin ng kilusan ang pagkakaroon ng pantay na pagtingin at karapatan sa mga Espanyol at mga Filipino. Pagkakaroon ng representasyon ng Pilipinas sa Cortes, ang Kongreso ng Espanya, sekularisasyon ng mga parokya, pagbubuo ng sistema ng edukasyon sa labas ng impluwensya ng mga fraile, paglansag ng polo o sapilitang paggawa at vandala, o sapilitang pagbibili ng mga produkto sa pamahalaan, pagkakaroon ng batayang kalayaan sa pagpapahayag. Nabuo ang kilusan dahil sa paglago ng diwang nasyonalista sa kamalayan ng mga Filipinong nakapag-aral, na pinaigting ng mga pangyayaring pangkasaysayang tulad ng pagbitay sa tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, higit kaysa mga layuning politikal. Nabuo ang kilusan para sa mga tunguhing higit na pampanitikan at pangkultura. Naglabas sila ng pahayagang La Solidaridad na unang inilimbag sa Barcelona noong 15 ng Pebrero 1889. Unang editor nito si Graciano Lopez Haina at hinalinhan ni M.H. del Pilar. Dito inilathala ang mga tuligsa nila sa katiwalian sa kolonya ng Pilipinas. Bukod sa mga ilustrado, nalathala din dito ang ibang kaalyado ng mga Filipino gaya ni Ferdinand Blumentritt, isang Austrianong heograpo at etnologo na nakilala at naging kaibigan ni Rizal sa Alemanya. Espanyol ang wika ng dyaryo dahil higit na target na mambabasa ng mga propagandista ang mga taga-Espanya at upang maimulat ang mga ito sa mga abuso at korupsyong nagaganap sa Pilipinas. Palihim na iniluluwa sa bansa mula Europa ang mga isyu ng pahayagan at palihim ding ibinabasa ng mga edukadong kababayan ng mga propagandista. Lumabas ang huling issue ng pahayagan noong 1895, samantalang nanamlay at tuluyang namatay ang kilusan matapos ang pagkakahuli kay Rizal at nang mabuwag ang La Liga Filipina. Sinundan ito ng katipunan ngunit tungo sa higit na revolusyonaryong layunin, ang ganap na kalayaan ng bansa at pagpapatalsik sa mga kolonyalistang Espanyol. Ang kilusang reforma at ang kilusang propaganda. Ang kilusang reforma, ang hindi makatarungang pagpatay sa tatlong pari, Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora ang naging daan sa paghahangad ng reforma o pagbabago ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila. Ilustrado, ang pagtatag ng mga samahan na nangangampanya ng reforma sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ito ay isang samahang itinatag ng mga liberal na Pilipino upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Ang pangunahing adhikain ay mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino at ang paghiling ng asimilasyon sa pamahalaang Kastila. Ito ay upang maranasan ng mga Pilipino ang mga karapatan bilang mamamayang Kastila. Kung susuriin, ang hinihiling lamang ng mga propagandista ay pagbabago at hindi ganap na pagsasarili ng bansa. Ang pamamaraang ginamit ng mga reformista o propagandista ay ang pluma. Sumulat sila ng mga nobela, magazine, aklat at iba pang babasahin upang maipahayag ang kanilang mga kahilingan sa pamahalaang Kastila. Layunin ng kilusang propaganda. 1. Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila.
2. Pagkilala sa Pilipinas bilang bahagi o probinsya ng Espanya. 3. Pagkakaroon ng representasyon sa Spanish Cortes ng Espanya. 4. Pagtatalaga ng mga Pilipinong paring sekular sa mga parokya. 5. Pagkilala sa mga karapatang pantao ng mga Pilipino. 6. Pagkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan. Gawain bilang 3 ay understand. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na katanungan at isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ano ang pangunahing layunin ng kilusang propaganda at paano nila ito isinulong? Sagot, ang pangunahing layunin ng kilusang propaganda ay humingi ng reforma at pagkakapantay-pantay sa ilalim ng Espanya. Isinulong nila ito sa pamamagitan ng mapayapang pagsusulat at pagpapalaganap ng kanilang mga ideya. 2. Sino ang ilan sa mga kilalang kasapi ng kilusang propaganda? Sagot, ilan sa mga kilalang kasapi ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina. 2. Anong mga partikular na gawa o ideya ng mga propagandista ang nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa pag-unlad ng nasyonalismong Pilipino? Sagot, ang mga aklat ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo at ang pahayagang La Solidaridad. Ang may malaking epekto dahil nagmulat ito sa mga Pilipino sa mga pang-aabuso ng mga Kastila. 4. Ano ang pamana ng kilusang propaganda sa Pilipinas? Sagot, ang pamana ng kilusang propaganda ay ang paggising ng damdaming makabayan at pagiging handa ng mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan. 5. Ihambing at ipagkontrasto ang mga pamamaraan ng kilusang propaganda sa mga pamamaraan ng kilusang reforma. Sagot, ang kilusang propaganda ay gumamit ng mapayapang paraan tulad ng pagsusulat at pananalita. Ang kilusang reforma naman ay mas nakatuon sa paghiling ng pagbabago sa pamahalaan, ngunit pareho silang hindi gumamit ng dahas. Ikalawang araw. Ang mga propagandista. Ang kilusang ito ay binubuo ng mga intelektual na Pilipino mula sa gitnang uri tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Pedro Paterno at iba pa. 1. Jose Rizal. Si Dr. Jose P. Rizal ay gumamit ng mga sagisag panulat na Laong Laan at Dimasalang. Siya rin ang nagtatag ng La Liga Filipina noong 1892 sa Maynila. 2. Marcelo H. del Pilar. Gumamit ng iba't ibang sagisag panulat tulad ng Plaridel, Papdo, Piping Dilat at Dolores Manapat. 2. Graciano Lopez Haina. Kinilalang mahusay na manunulat at mananalumpati noong panahon ng kilusang propaganda. Itinatag niya ang pahayagang La Solidaridad na naging opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda. 4. Antonio Luna, isang parmasyotiko at manunulat na dinakip at ipinatapon ng mga Kastila sa Espanya. Sumanib siya sa kilusang propaganda. Ang kanyang mga isinulat ay tumatalakay sa mga kaugaliang Pilipino at tumutuligsa sa pamamalakad ng mga Kastila. Ginamit niya ang sagisag panulat na taga-ilog. 5. Mariano Ponce, naging tagapamahalang patnugot, mananalambuhay at mananaliksik ng kilusang propaganda. Gumamit siya ng mga sagisag panulat na Tikbalang, Kalipulako at Naning. Ang karaniwang paksa ng kanyang mga sanaysay ay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Inilahad din niya ang pang-aapi ng mga banyaga at ang karaingan ng bayan. 6. Pedro Paterno, isang scholar,
dramaturgo, mananaliksik at nobelista na nakaugnay sa kilusang propaganda. Sumapi siya sa kapatiran ng mga Mason at sa Asosasyon Hispano-Filipina. Isa siya sa mga unang Pilipinong manunulat na naglathala ng akdang pampanitikan sa panahon ng pananakop ng Kastila. 7. Jose Maria Panganiban. Itinago niya ang kanyang tunay na pangalan sa ilalim ng sagisag panulat na Humapa. Kilala siya sa pagkakaroon ng memorya fotografika o pambihirang kakayahang matandaan ang mga detalye ng malinaw. 8. Pascual Poblete. Kabilang siya sa dalawang panahon ng panitikang Pilipino, ang panahon ng Kastila at ang panahon ng Amerikano. Siya ay isang mamamahayag, makata, mandudula, nobelista at mananalaysay. Itinatag at pinamatnugutan niya ang pahayagang El Resumen. Sa panahon ng Amerikano, itinatag niya ang mga pahayagang El Grito del Pueblo at ang Tinig ng Bayan. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nagsalin sa Pilipino ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Kinilala siya bilang ama ng pahayagang Tagalog. Pinatnubayang pagsasanay, gawain 4, I Write. Panuto, sumulat ng isang sanaysay na tumatalakay sa pamamaraan ng mga propagandista. Ipaliwanag kung paano ginamit ng mga propagandista ang kanilang mga talento at kakayahan upang makamit ang kanilang mga layunin. Narito ang halimbawang sagot. Ang mga propagandista ay gumamit ng talino at kakayahan sa pagsusulat at pagsasalita upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Ginamit nila ang kanilang mga talento sa paggawa ng aklat, sanaysay at pahayagan upang ipakita ang pang-aabuso ng mga Espanyol. Sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina ay sumulat ng mga akdang nagmulat sa isipan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga aklat ni Rizal at ng pahayagang La Solidaridad, na ipahayag nila ang kanilang mga hinaing sa mapayapang paraan. Dahil sa kanilang husay at talino, naging daan ang kanilang mga gawa sa pag-usbong ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain 5 ay analyze. Basahin at suriin ang sinulat ni Marcelo H. del Pilar na pinamagatang Dasalan at Tuksohan. Narito ang buod ng Dasalan at Tuksohan. Ang Dasalan at Tuksohan ay isang satirikong akda ni Marcelo H. del Pilar. Ginaya nito ang paraan ng pagdarasal ngunit ginamit upang tuligsain ang pang-aabuso at katiwalian ng mga praile noong panahon ng Espanyol. Sa pamamagitan ng panalangin na may halong biro at patama, ipinakita niya ang pagmamalabis ng kapangyarihan ng simbahan at ang paghihirap ng mga Pilipino. Layunin ng akda na magmulat ng isipan at hikayatin ang mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, gawain bilang 6, malikhaing pagganap, ay perform. Panuto, hahatiin sa 3 pangkat ang klase at magsasagawa ng isang malikhaing pagganap tungkol sa kahalagahan ng pamamaraan ng mga propagandista upang pausbungin ang nasyonalismo sa loob ng bansa. Gawing gabay ang rubrics na ito. Nilalaman, pagkamalikhain at pagtutulungan. Pagsusulit, tama o mali. Panuto, suriin ang pangungusap kung ito ay tama o mali. Isulat ang salitang tama kung ito ay wasto. Isulat naman ang salitang mali kung ito ay hindi wasto. 1.
Magkaroon ng pantay na karapatan ang mga Pilipino at Kastila ang pangunahing layunin ng kilusang propaganda. Sagot, tama. 2. Itinatag ang kilusang propaganda sa Maynila. Sagot, mali. 3. Naging matagumpay ang kilusang propaganda. Sagot, tama. 4. Ang kilusang propaganda ay nagpalakas ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Sagot, tama. 5. Si Marcelo H. del Pilar ay isa sa mga propagandista. Sagot, tama. B. Enumerasyon. 6 to 10, isulat ang mga layunin ng kilusang propaganda. Layunin ng kilusang propaganda. 1. Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila. 2. Pagkilala sa Pilipinas bilang bahagi o probinsya ng Espanya. 3. Pagkakaroon ng representasyon sa Spanish Cortes ng Espanya. 4. Pagtatalaga ng mga Pilipinong paring sekular sa mga parokya. 5. Pagkilala sa mga karapatang pantao ng mga Pilipino. 6. Pagkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Magsaliksik ng mga impormasyon sa mga sumusunod na konsepto. Isulat ito sa sagutang papel. 1. Mga reformista. 2. Jose Rizal. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!